patuloy na nararanasan ng bansa ang iba't ibang hamon sa ekonomiya, ramdam din ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng anxiety at depression. Ayon sa pamunuan ng Divine Mercy Psychiatric Facility, napapansin nila ang dumaraming bilang ng mga tumatawag at humihingi ng psychiatric consultation. Kadalasan, ang mga kasong ito ay nag-uugat sa patuloy na suliranin sa ekonomiya at mga pang-araw-araw na hamon sa bawat individual. Kasi once na nag-slow down yung economy, domino effect yan eh. Pero pag tinignan natin, ano ba talagang epekto nito? Unang-una, mapabawasan din yung income ng tao o dadami din ng walang trabaho. Nakikita natin. And these are contributing factors. That's why nagkakaroon siya kami sa mental problem. Just imagine, may 5 kang anak. Di ba? Lahat nag-aaral. Tapos, yung asawa mo, tricycle driver lang. O kaya, namamasada ng jeep. Pagising mo sa umaga, nalaman mo na, tataas na naman pala ang diesel. Tapos, alam mo na ganito kalaki ang pangangailangan ng pamilya, pero hindi mo maibigay. Hindi lang ito limitado sa matatanda, mapapansin din na pabata ng pabata ang nagkakaroon ng mental health issues. Dala na rin nila ng iba't ibang impluwensya, karanasan sa kanilang paligid, at maging ang iba't ibang impormasyon na nagkalat sa social media. Dapat ang mga bata nire-ready, no? They should allow some rooms for disappointments. Sabi ko nga, 7 years old, meron eh. May mga ganun na. So, kaya ang nakikita namin, dapat i-strengthen sa family and at the same time sa school. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang hamon sa pagtugon sa mental health. Bunsod na rin ang kakulangan ng mga pasilidad, gastos para sa tuloy-tuloy na gamutan at stigma sa mental health illness. Base rin sa pinakahuling ulat ng AXA Mind Health Study, 65% ng mga Pilipino ay may kamalayan na sa mga isyu ng mental health. Subalit batay rin sa mga pag-aaral, isa lamang sa 3 Pilipino ang may kaalaman kung ano ang dapat gawin kapag nakaranas ng anxiety o depression. Kailangan yung right information, kailangan na i-disseminate natin sa lahat. Or else, yung public stigma nandun pa din. Sa ngayon, maraming mga pagamutan at iba't ibang mga mental health advocates ang nagsusulong upang mas maging accessible ang gamutan sa mga ganitong kondisyon. Kamakailan ay nagsagawa ng pakikipagkasundo ang U1TV sa pamamagitan ng parent company nito na Breakthrough and Milestones Productions International o BMPI sa Divine Mercy Psychiatric Facility. Ito ay sa layuning palakasin ng mga programa para sa mental health awareness at mas madaling access sa psychiatric care. Taong 2003 nang magpasimula ang Divine Mercy Psychiatric Facility sa isang lugar sa Mandaluyong City at kasalukuyan pa ring tumutugon sa mga pangangailangan ng nasa mahigit 100 pang mga pasyente na na-admit sa kanilang pagamutan. Kilala rin ang pasilidad bilang ikalawa sa pinakamalaking private facility sa bansa. Ang naturang partnership ay pagkilala ng 2 institusyon sa lumalaking pangangailangan para sa profesional na pangangalaga, pati na rin ang kahalagahan ng bukas na kaalaman sa usapin ng mental health. Meron kayong malalapitan, no? Yung ating gobyerno, yung National Center for Mental Health, nandyan ang kanilang mga numero. Also to us, no? Through the ng UNTV, so, doong mga tao na dumadanas ng ganyang mga pagsubok, lumapit lang. Huwag mahiya, no? Mental health is very important. Sa UNTV, particular sa ating programa sa Serbisyong Bayanihan and UNTV Public Service Department, aside sa mga physical na sakit, marami lumalapit sa atin sa puso, sa kidney, pero isa rin sa mga malaking problema ng ating mga kababayan na hindi lang masyadong nabibigyan ng pansin is yung pagdating sa mental health. Which is, through this partnership, meron na tayong mapagre-referan ng mga pasyente, mas makakatulong tayo sa mga pasyenteng lumalapit sa atin kasi merong mga expert and mga professional na handang tumulong sa kanila. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.